Maaga pa rin gumising si Samantha to fix Blake's food and to prepare his clothes, pero masama pa rin loob niya sa mga sinabi nito. Tahimik silang kumakain at masalang tanongin ni Blake sa Samantha. Pagod ka na ba, Samantha? Let go if you're already tired. Ani naman ni Blake pero hindi pa rin nakasagot sa Samantha. Tumayo na ito para umalis. Nakita ni Manang Esther yon kaya lapitan nito sa Samantha. Samantha anak, alam ko nasasaktan ka na. Nandito ako kung kailangan mo na makakausap. Ani Manang Esther sa kaniyakap si Samantha. Dahil doon tuloy nang bumagsak ang mga luha nito. Kaya ko to, Manang. Sambit ni Samantha sa pagitan ng paghikpi. Sana makita ni Blake kung gaano siya kaswerte sa'yo. Nag-uusap ang dalawa nang dumating si Ligaya dala ang telepono. Ate Samantha, may tawag po kayo. Ang dali niyo po. Kinuha na Samantha ang telepono. Dahil si Samantha to. Yes, Samantha. Darating ang kapatid mo sa isang linggo. May parting gagawin sa bahay. Siguraduhin mong pupunta kayo ni Blake. Ayoko mapahiya sa mga business associates ko na hindi kumpletong pamilya ko. Anila rin na hindi mo na naalalang kumasay ng anak. Sige po, Daddy. Sasabihin ko po kay Lucas. Mabuti. Sige na't may aasikasuhin pa ako. Dad, tawag ni Samantha sa kabilang linya. O bakit? May sasabihin ka pa? I miss you, Dad. Anong kadramahan naman to, Samantha? Tanong naman ni Larry. Wala po, Daddy. Sige po, bye. Ani Samantha at di na tumugon ng ama at binaba na lang ang telepono. Nang hapon din yung naghahanda na sa Samantha dahil malapit na mag-alas 6 ng hapon. Susunduin siya ni Carlo papunta ng exhibit. She is just wearing a simple black dress, yet she looks extraordinary beautiful. Hi, gorgeous. Lalo kang gumanda, Samantha. Wika ni Carlo na makita niya si Samantha. Thank you, Carlo. Wika ni Samantha na medyo nahihiya sa papuring binigay sa niya ni Carlo. Thanks. So, shall we? Ani Carlo kay Samantha sabay lahat ng kamay nito. Para naman dito mapaiya, inabot na rin niya iyon at sumakay na sa kotse ni Carlo. Na makarating sila sa museum, pinakilala siya ni Carlo sa mami nito. Hi, Mom! Tawag ni Carlo sa kanyang ina. Oh, Carlo, nandyan na pala kayo. And this beautiful lady must be Samantha, right? Tanong naman ang ina ni Carlo. Yes, Mom, she is. Samantha, this is my mother, Belinda Barrington. Mom, this is Samantha. Pakilala naman ni Carlo sa dalawa. Nice meeting you, Mrs. Barrington. Don't call me that. Call me Tita Belinda. Thank you, Tita Brenda. This place is beautiful. Wika ni Samantha. And so are you, Iha. Ani pa ni Tita Belinda. Mom, tama na yan. Naiiya na si Samantha. I like her, Carlo. That's one thing I can say. Wika pa ni Belinda nakangiti na lalong kinapulan ng mukha ni Samantha. Pero hindi niya inasa na sagot ni Carlo. And so do I, Mom. Saka tiningin si Samantha. That's more I like it. Come on, show her around, Carlo. Iikot lang muna ako sa mga bisita. Let her pick a piece and I'll be my gift. Ano naman ang ina ni Carlo at ngumiti naman tamis kay Samantha. Napakabait ng mami mo, Carlo. Yup, but you're the first ever girl na nagustuhan nga. Alam mo namang hindi pwede, di ba? Wika ni Samantha. Yes, for now, I'm your friend. I know soon enough matatauhan ka rin. Sabay kindat kay Samantha kaya napatawa na lang ito. May nagustuhang painting si Samantha pero hindi niya sinabi kay Carlo. Dahil na rin sa sinabi ng mami nito kanina. Kaya laking gulat niya na may dala itong painting bago sila umalis. You have an eye for beauty, Samantha. This is for you. I know you like this piece base na rin sa pagkikita ko sa mga mata mo while you are looking at it. Wika ni Tita Belinda. Nang tingnan ni Samantha ang painting walang iba kundi ang The Wish. Thank you, Tita, pero hindi na po kayo dapat nag-abala pa. Nakakahiya naman po. Huwag mong isipin yon, but tell me, what can you say about the painting? The painting will make your heart flutter. It's saying as if all wishes will come true, but in the right time. Ani Samantha. She is a gem, Carlo. Don't let her slip away. I always wish to have a daughter. Makahulog ang sabi ni Belinda sa anak matapos marinig ang sinabi ni Samantha. Hindi na sinagot pa ni Carlo ang inangulit ni yakap niya ito. Let's have some coffee. Some other time, Samantha. Mag-iingat kayo pag-uwi. Thanks, Tita. I'll see you soon. Sagot naman ni Samantha. Na makarating sa bahay nila ni Blake, pinagbuksan siya ng pinto ni Carlo. I hope you enjoyed the night, Samantha. I did. Thank you so much, Carlo. Halika, tulungan na kitang pumasok sa loob. Medyo mabigat kasi. Sige, salamat. Pagsangay naman ni Samantha. O Iha, nandyan ka na pala. Bunga di Manang Ezra di lang mabalisa sa pagkakakita kay Samantha. Opo, Manang. Tutulungan lang ako ni Carlo na iakit yung painting. Na makakit sila sa second floor, nakawang ang pinto ng kwarto ni Blake. Birondol ng kabang puso ni Samantha na makarig siya ng ungol mula sa loob ng kwarto. Hindi napigilan ni Samantha na hindi silipin ang kwarto ni Blake. Right then and there, she saw Blake on top of a girl with his bird suit. Hindi makagalaw si Samantha sa nasaksihan. Tulo lang ng tulong luha mula sa kanyang mga mata at natutop lang niya ang bibig.
Carlo followed her immediately when she saw Samantha looking so weak. He opened the door and he saw how Blake savaged this little slut on his bed. Hindi na napigilan ni Carlo ang sarili. Galit na galit siya sa kaibigan for doing these things to Samantha. He rushed inside the room at doon na napansin ni Blake na may mga tao. Bigla na lamang siyang bumulagta sa sahig sa malakas sa suntok ni Carlo. Hindi tumigil to sa pagsuntok sa kaibigan at tila mo nagdilim ang paningin habang tulala pa rin si Samantha sa nasaksihan. Damn you, Blake! Ang sabi ko sa'yo, wag mo nang sasaktan si Samantha. Hindi ka na nahiya? Sa sariling bahay niyo pa. Wala kang kasing hayop. Mapapatay kitang gago ka. Wala kang kwentang asawa, ang baboy mo. Galit na sigaw ni Carlo habang patuloy lamang sa pagbugbog kay Blake. Dugoon ang mukha nito pero hindi ito lumaban man lamang sa kaibigan. Nang tila mapagod, dinawakan nito sa leg si Blake at bahagyang itinaas. Magsalita kang hayop ka. Hindi ka man lang ba magpapaliwanag sa asawa mo? Can't you see how devastated she is, asshole? Sigaw naman ni Carlo. Binitin mo ko. Ano naman ni Blake na sa dami ng sinabi ni Carlo yun lang ang sinabi. Kaya isang malakas sa unday na naman ang pinakawalan ni Carlo para dito. Sunod-sunod pang suntok na binitawan nito dahil sa sobrang galit sa babaeng minamahal. Tama na yan. Sigaw naman na ngayon lang ay nakakabawing si Samantha. Kaya napatigil si Carlo sa ginagawang pagsuntok kay Blake. Samantha, pack your things. Aalis ka na sa bahay na ito ngayon din. Ano naman ni Carlo? No, Carlo. Hindi ako aalis dito. Ang babaeng yan ang dapat na umalis. My husband is done with you. Kaya makakaalis ka na. O wala pa bang bayad ng serbisyo mo? Sabihin mo magkano bang gabing to? Matigas sa sabi ni Samantha sa babaeng hubad sa mababang uri ng babae. Hindi ako cheap. Ano naman ang babae? Sa ginawa mo sa tingin mo hindi ka pa rin cheap? You serve yourself in a married man's bed. You are nothing but a slut. Get out of my house before I drag you myself. Ani pa ni Samantha. Galit na galit may nagmamadaling bihis sa babae sa pang-insultong ginawa ni Samantha at dali-daling umalis. So may sungay rin pala magaling kong asawa. Ang akala ko kasi isa kang santa. Ani Blake while smirking. If this is your way of pushing me out of your life, Lucas, you failed. I am your wife so I will be with you. Our 1 year is not yet over so deal with it. Ani naman ni Samantha habang nakatingin sa mga mata ni Blake. Yun lang ang sinabi ni Samantha at tinilikuran na nito ang asawa. Damn you, Samantha! Sigaw naman ni Blake nang lumabas sa Samantha sa kwarto, kaya naiwan doon si Carlo kasama si Blake. Damn you too, Blake. Tandaan mo to. Pagsisisihan mong ginawa mo kay Samantha, she doesn't deserve a child like you. Pag ikaw na sa sitwasyon ni Samantha, you will pay for every tears you've cost her. Ani naman ni Carlo bago lumabas ng kwarto ni Blake para hanapin si Samantha. Manang, nakita mo ba si Samantha? Saan siya nagpunta? Nag-aaral lang tanong naman ni Carlo kay Manang Esther. Nasa may garden siya, iho. Puntahan mo siya doon. Nag-aalala ako sa batang yon. Ano naman ni Manang Esther? Salamat, Manang. At dali-daling pumunta sa garden at doon nga niya nakita si Samantha habang iyak ng iyak. Awang-awa siya sa Samantha na nakikita niya ngayon. This is no longer the bubbly Samantha he knows. Samantha? Tawag ni Carlo na makalapit siya dito. Carlo! Yumakap dito sa binata at doon umiyak ng umiyak. Sige lang, ilabas mo lang lahat yan. It will make you feel better. Ani pa ni Carlo. Ang sakit-sakit, Carlo. Sobrang sakit. Patuloy ni Samantha habang patuloy sa pagluha. It isn't fair. I am just here, Samantha. You can always tell me pag hindi mo na kaya. Ani Carlo at mahigpitan niyakap si Samantha. Nakatalugan na ni Samantha pag iyak kaya binuhat na lang siya ni Carlo sa kwarto niya. She looks so fragile yet so brave. Sleep tight, my Samantha. I will always be here for you if you need me. Bulong ni Carlo at saka hinalikan ito sa noo. Ilang araw na hindi lumalabas si Samantha mula sa kanyang kwarto. Diramdam talaga niya nangyari sa bahay ng gabing iyon. Lagi naman siyang pinupunta ni Carlo para kamustahin. Isang gabi na nagdi-dinner si Blake at Samantha, sinabi nitong party para sa kapatid. Lucas, we need to go to a party for my sister. Bukas na yon, wika ni Samantha. Hindi kumikibo si Blake pero nasabi na ng daddy ni Samantha sa kanya ang bagay na yon. Lucas, kaya ko pa. Hayaan mo lang ako sa tabi mo. Ilang buwan na lang naman ang titiisin mo. Hindi na ako makapaghintay dumating ang araw na yon. Singhal ni Blake. Napayoko na lang sa Samantha sa tinura nito. Hindi nagbago ang pakikitungo ni Samantha sa asawa sa kabila ng nangyari. Dinamdam niya ng ilang araw ang nangyari, inaasikaso pa rin niya ito. Kahit ilang beses pang magalit at pagsabihan siya ni Carlo, hindi siya natinag. Araw ng party para sa kapatid ni Samantha. Sa totoo lang, inggit na inggit siya dito dahil nasa kanyang lahat ng atensyon ng mga magulang. She can see how much they cared about her. Nauna na siyang pumunta sa party at sinabing susunod na lamang si Blake kahit pa totoo, hindi niya alam kung darating ba ito. Hi Ate Samantha, how are you? Bati ng isang babae kay Samantha. Beatrice, I'm good. I'm happy to see you.
Ani naman ni Samantha sa kanyang kapatid. Ipinakasal ka na pala ni Daddy. Hindi na ako nakapunta kasi hindi naman nila sinabi sa akin. Yeah, ayos lang. Minadali rin naman ng kasal. Beatrice and Samantha are not exactly in good terms. Itinuturing nitong karibal sa lahat ng bagay si Samantha. You look stressed. Sana hindi ka iwan ng asawa mo dahil dyan. Wika ni Beatrice. Beatrice, what? Nang biglang dumating ang mami nila. Samantha, kakarating lang ng kapatid mo, iniinis mo na agad? Ano ka ba naman? Sambit ni Claudia. Wala naman akong ginagawa, mommy. Stop it. Huwag mong sirain ang party ng kapatid mo. Tayo na Beatrice at marami pa naghahanap sa iyo. Malalim na rin ang gabi na may makita si Samantha na kausap ng kapatid na si Beatrice. Hindi niya inaasahan na si Blake pala ang kausap nito. Nakakapit ang isang kamay nito sa kanyang asawa. Lucas, tawag ni Samantha sa asawa. Yes, Ate Samantha? Ani Beatrice na siyang sumagot habang tinitingnan lang siya ni Blake. I just want to talk to my husband, Beatrice. You mean, Blake here is your husband? Tanong naman ni Beatrice na nakatas ang isang kilay. Yes, Beatrice, and he's your brother-in-law. Ganun ba? Sige Blake, I'll see you around. Maiwan ko muna kayo ng asawa mo. Ani pa ni Beatrice sa kaalis at kumindat naman si Blake. What do you need, Samantha? Tanong naman ni Blake. Dumating ka na pala. Yan lang bang sasabihin mo? Sana hindi mo nilang inisolve mo pag-uusap namin ng kapatid mo. Lucas, that's my sister, for heaven's sake. Singhal ni Samantha. So what? I don't love you anyway. Sagot naman ni Blake at saka tinalikuran si Samantha. Samantha is sitting all alone when someone talked behind her. Kapatid mo naman ba ngayon ang kinakalantaran ng asawa mo, Samantha? Tanong ni Carlo, na naroon din pala sa party at nakita niyang kausap ni Blake, ang kapatid ni Samantha, na malagkit ang tingin sa isa't isa. Carlo, ikaw pala. Samantha, wake up. Don't you know when to say enough? Napatungo na lang si Samantha. Mahal ko pa rin siya, Carlo eh. Napakaswerte talaga ng walang hiya mong asawa. Sinasaktan ka na, minamahal mo pa. I married him because I love him. Sana ako na lang pinakasalan mo kasi hindi ko kayang sayangin ang pagmamahal mo. Tama na, Carlo. Ayokong pati ikaw masaktan. Let's just go inside. I also need to use the restroom. Wika ni Carlo ang iniba ng usapan. Alright, come on. Samahan na kita. Nakapasok na sila sa mansyon na marinig niyang tila may kumakaluskos sa may na madaraanan patungong washroom. Tinignan na Samantha kung sino naroon sa loob. Pero laking gulat niya na makita niya na sina Beatrice at Lucas na nagsasalo sa isang mainit na halikan. Oh my God! Beatrice! Lucas! Sambit ni Samantha. Oops! Sorry! Hindi ka kasi kumakatok. Nangaasar pang wika ni Beatrice nang mahuli niya mga ito. Ano bang ginagawa mo dito, Samantha? Singhal pa ni Blake sa asawa. Wala ka na ba talagang kahihiyan, Lucas? Pati ba naman kapatid ko? Not my fault that you are boring and she is not. Ani Blake at napangisi naman si Beatrice. Let's go home, Lucas. Huwag tayo dito gumawa ng eskandalo. I'm still enjoying the party. You go ahead if you want. Napakawalang hiya mo talaga, Blake. Sigaw naman ni Carlo na makita niya sa Samantha na umiiyak pagkalabas na ng washroom. Wala kang kanilaman dito, Carlo. Bulalas ni Blake. Akmang susugurin na ni Carlo si Blake nang pigilan to ni Samantha. Tama na, Carlo. Don't stoop down on their level. Ani Samantha. Samantha? Tanging nasambit ni Carlo na makita niyang walang emosyong mukha ni Samantha. Take me away from here, Carlo. Let's go. Matigas na sabi ni Samantha. Tinignan muna ng matiim ni Carlo sa Samantha at nang makita niya sa mukha nito. Nabuo ng desisyon nito ay hinawakan na ni Carlo ang kamay nito saka tinalikod palayo sa lugar na iyon. Nakatingin lang si Blake sa kamay ni Samantha na sa mga sandaling iyon ay hawak-hawak na mahigpit ni Carlo. Sa mga sandaling iyon hindi mapaliwanag ni Blake ang inis na bumabangon sa kanya habang nakikita niya ang pagkakahawak ni Carlo sa kamay ni Samantha. Come on, Samantha. Let me take you away from him. Ani Carlo. Ilayo mo na ako dito, Carlo. Pakiramdam ni Blake gusto niyang habulin ng asawa pero ang isang bahagi ng utak niya ay pumipigil sa kanya. Pinanood lang niyang lumayo ang asawa. Na makarating sa kotse ni Carlo ay pinakawalan ni Samantha ang kanyang luha. Hindi ko na yata kaya, Carlo. Sobrang sakit na, pati sarili kong kapatid. Ani Samantha ang patuloy lamang sa pag-iyak. Ang sabi ko sa'yo, nandito lang ako. Pag hindi mo na kaya, Samantha, I want to take care of you. Ani naman ni Carlo wala na ibang nagawa kung hindi ang yakapin na mahigpit sa Samantha. Ilayo mo ako sa lugar na to, Carlo. Sige, tayo na, Samantha. Nagulat na lang si Samantha na makitang naroon na sila sa ice cream shop na paborito niyang puntahan pag masama ang loob niya. How did you know this place? I know a lot of things about you, Samantha. Alam kong paborito mong punta ng lugar na to kapag masama ang loob mo. Wika ni Carlo kaya niyakap na lang ito ni Samantha. Thank you, Carlo. You're welcome, Samantha. Hindi ko na lamang gagawin ko kung wala ka, Carlo. You always make me feel better.
Isang mainit na pisel sa kami ni Samantha naman ang tinugon ni Carlo. Nang matapos kumain ni Samantha ng paborito niyang ice cream, nagkwentuhan na lang sila ni Carlo. Anong balak mo ngayon, Samantha? Hindi ko alam, pero parang gusto nang sumuko ng puso ko. You deserve to be happy, Samantha. Huwag mong ipagkait yun sa sarili mo. Hindi naman na nakasagot pa si Samantha na bigla itong maduwal, kaya napatakbo ito sa restroom ng ice cream shop. Napasunod naman si Carlo nag-aalala kay Samantha. Samantha, are you alright? Open this door, please. Ano naman ni Carlo na sige ang pagkatok sa pinto. Carlo, nahihilo ko. At tuloy na nga nahimatay si Samantha. Kaya mabilis itong sinakay ni Carlo sa kotse at tinila sa ospital. Nagising si Samantha sa isang kwartong puro puti ang nakikita niya. Pagmulat ng mga mata niya si Carlo ang una niyang nakita. Carlo? Nasaan ako? Tanong naman ni Samantha. Samantha, nasa ospital tayo. Bakit? Ano nangyari? Tanong pa rin ni Samantha. Nahilo ka kasi kanina tapos walan ka ng malay, kaya din nila nakita agad dito. Paliwanag naman ni Carlo nang biglang pumasok ang doktor. Hi, good evening. I am Dr. Valerio and I'm the attending physician. Good evening, Doc. Kamusta po si Samantha? Mabuti naman gising ka na, Iha. I have good news for you guys. Iho, your wife is pregnant. She's pregnant? Ulit pa ni Carlo. Yes, Iho. So better take good care of her. May referral akong OB sa inyo. Congratulations. Ani pa ng doktor bago tuluyang lumabas. Hindi naman makapaniwala sina Samantha at Carlo sa narinig. I'm pregnant, Carlo. Yes, Samantha. Congratulations. Kung iiwan mo siya, I want you to know na nandito ko. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa'yo. Aalagaan ko kayo mag-ina. Hindi ko kayo pababayaan. Ani Carlo habang hawak ang kamay ni Samantha. No, Carlo. Hindi ko magagawa sa'yo yan. Maybe this child is God's way of telling me to hold on a little bit more. Kailangan ng anak kong daddy niya. No, Samantha. Sinasaktan ka lang niya. Hindi ba sapat ang mga nagawa niya para malaman mong hindi siya para sa'yo? Carlo, things happen for a reason. Our child will be the one to bind us together. Hindi man niya ako mahal pero alam kong hindi pwedeng hindi niya mahal na sarili niyang anak. Laglag ang balikat ni Carlo sa narinig niya. Simula pa lang alam na niyang tana na siya pero sumugal pa rin siya. Bigla namang may dumating na halata mong alang-alala kay Samantha. Samantha! Oh God! Thanks God you're okay. Bakit papagwala ako kung ano nangyayari sa'yo? Nawala nang ako sandali kung na paano ka na naman. Ana naman ni Ana. I'm okay, Ana. Walang masakit sa akin. I'm pregnant. Nahilo lang ako kanina. You're what? Gulat namang tanong ni Ana. You heard me, Ana. I'm pregnant. Shit! Child of demon. Oops! Blake pala. Nasaan nga pala magaling mong asawa at bakit ba ang kasama mo dito sa ospital? Tanong pa ni Ana. Nandun pa siya sa welcome party ni Beatrice. Mukhang nag-enjoy siya doon. Singit ni Carlo na hindi napigilang sumagot. Beatrice is back? Tanong naman ni Ana. Yes, Ana. She is back and she is worse. Siya nga pala, he is Carlo, a very good friend of mine. Ano naman ni Samantha. Hi, Carlo. Finally, someone is being a man beside you, my dear Samantha. Thank you, Ana. I just hope you can put some sense in her that I'm a man enough to love her. Wika ni Carlo nakikipagbiruan kina Ana. Tigilan niyo na nga yan. Saway naman ni Samantha sa mga ito pero natili siya nakangiti. Hindi niya may paliwanag pero nang malaman niyang buntis siya sa anak nila ng Blake, gumaan ang pakiramdam niya sa kabila ng mga nangyayari. Natigil lang ang tawanan nila nang biglang dumating si Don Julio. Samantha, Iha, Lolo, kayo po pala. Ano bang nangyari sa inyo? Nag-alala ako sa iyo. Nalaman ko lang dahil tinawag sa ng direktor nitong ospital na naririto ka daw. Saka nasa na bang asawa mo? Bakit siyang wala dito? Dire-diretsong tanong ni Lolo Julio. Pasensya na po Don Julio pero lagi naman pong wala ang apo ko para sa best friend ko. Singit ni Ana na hindi napigilan ng bibig. Ana, saway naman ni Samantha sa kaibigan. Ayos lang Samantha. Alam kong malaking pagkukulang sa ng apo ko kaya naiintindihan ko ang kaibigan mo. Sayang naman po Don Julio. Bakit hindi sa inyo nagbana ang apo ninyo? Dagdag pa ni Ana nakapagpangiti naman sa matanda. Hindi naman ako na-offend, Iha. Hindi mo na ako kailangan bulahin. Ana naman ni Don Julio kaya napatawa mga naroon sa kwarto. Lolo, may balita nga po pala ako sa inyo. Wika na Samantha kaya napalapit dito ang matanda. What is it, Iha? Are you sure you're okay? Yes, Lo. I'm okay. And I'm pregnant. Magkakaapo na po kayo sa tuhod. Ani naman ni Samantha kaya naman tuwang-tuwang matanda. Really, Samantha? That's good news. Naku, excited na ako sa apo ko. Opo, Lolo. Finally, I will have someone to spoil. Tila nangangarap na sa amin ni Don Julio. Sana ganyan din ang apo niyo, Don Julio. Wika ni Carlo. Anong ibig mong sabihin, Iho? Tanong naman na matanda kay Carlo. Sana dahil sa baby magbago na siya. Ako mismong papatay sa kanya kapag sinaktan niya ulit sa Samantha. Carlo, pigil naman na Samantha dito.
Mauna na ako, Samantha. Ana, Don Julio. Wika pa ni Carlo tuloy nang lumabas ng kwarto ang binata. Sinusubukan naman ni Don Julio tawagan na pong si Blake pero cannot be reached ito. Kinabukasan nakalabas ng ospital si Samantha para masigurong lagay nila mag-ina. Hinatid siya ni Don Julio sa bahay para makapagpahinga siya na maayos. Manang, nasan si Blake? Tanong naman ni Don Julio. Naku, Don Julio, kayo pala. Wala ho sa senyorito dito. Nasa isang business trip pala ito. At kaninang alas 2 sa madaling araw daw umalis. Sagot ni Manang Esther. Baby, mukhang di agad malalaman ng daddy mong tungkol sa'yo. Pero hayaan mo, pagdating niya, sasabihin agad ni mommy. Bulong ni Samantha habang kinakausap ang bata sa loob ng kanyang tiyan. I'll try to reach him the soonest possible time para malaman na rin niyang good news. Sabi pa ni Don Julio. Naging masayain si Samantha namang nagdang araw dahil na rin sa nalaman niya na pinagbubuntis niyang anak nila ni Blake. She's watching the news when she saw Blake's video on the screen. He is with none other than Beatrice, who happens to be her little sister, while they are arm in arm together. Nahalas ipagdikitan nito ang kanyang hinaharap kay Blake habang tila naman tuwang-tuwa magaling niyang asawa. Biglang nanakit ang tiyan ni Samantha sa nakikita sa telebisyon pero pinipilit na kinakalma niyang sarili dahil na rin sa anak na nasa kanyang sinapupunan kahit na namimilipit siya sa sakit. Pasensya ka na baby ha kung nahihirapan ka. Hindi lang mapigilan ni maming hindi masaktan. Stay strong baby, I will be strong for you. Ani naman ni Samantha ang kinakausap ang bata sa kanyang sinapupunan habang hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Sa tagpong iyon siya napasukan ni Manang Esther. Natatawagin pala siya. Samantha, iha, may bisita ka. Diyos ko po, Samantha. Samantha, anak, ano nangyayari sa'yo? Carlo, tulong. Si Samantha, dalian mo. Sigaw naman ni Manang Esther ang naroon pala para tawagin siya. Dahil dumating si Carlo, kaya dali-daling tumakbo si Carlo. Samantha, hang on. Dadalhin kita sa ospital. Kinakabang wika ni Carlo at pinangko na si Samantha. Pero bago sila nakalis, nahagip pa ang kanyang mga mata ang nasa telebisyon na walang iba kundi si Blake. Mabilis na pinatakbo ni Carlo ang kanyang sasakyan para madala si Samantha sa ospital habang inaalalayan ito naman ng Esther sa backseat. Carlo, bilisan mo. Namumutla na si Samantha. Takot na sabi naman ni Manang Esther. Dahil sa narinig, lalong bilisan ni Carlo ang pagpapatakbo nito sa takot na baka may mangyaring masama kina Samantha at sa anak nito. Nang makarating sa ospital, dinala kagad si Samantha sa ER at mabilis rin na ng mga doktor. Kabadong-kabado sina Carlo at Manang Esther na naghihintay lang sa labas. Natawagan na rin nila si Lolo Julio pero ang inutil niyang asawa ay hindi man lang makontak. Naroon na rin si Anan alalang-alala sa best friend niya. Ano nangyari? Bakit nagkaganito sa Samantha? Tanong naman ni Don Julio. Sisihin niyong magaling ninyong apo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahirapan ang ganyan sa Samantha. Makikipaglandian na rin lang, papakita pa niya sa buong mundo at sa mismong kapatid pa ni Samantha. Matigas sa sabi ni Carlo na hindi mapigilan ng galit na nakakuyom ang kanyang kamay. Meron lang sigurong hindi pagkakaintindihan, iho. Ani naman ni Don Julio. Don Julio, mataas ang respeto ko sa inyo pero sa apo ninyo, wala kahit konti. Sino siya sa tingin niya para saktan niya sa Samantha? Ani naman ni Carlo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Carlo. Apo kong pinag-uusapan natin dito at asawa niya sa Samantha. Mariing sagot naman ni Don Julio. Matagal nang pinapahirapan ni Blake sa Samantha. She is emotionally drained. Ilang beses pa siyang ininsulta ng magaling ninyong apo. Hindi ko na mabilang. And I will kill myself for physically hurting Samantha. To tell you honestly, matagal ko na sanang ginawa para lang ako na lang mahalin ni Samantha. Pero dahil sa kanya, hindi mo magawa. Dahil mahal naman niyang walang kwenta rin yung apo. Galit na galit namang sabi ni Carlo na hindi na napigilan pa ang pagsabog ng emosyon. Wala akong alam sa nangyayari, Carlo. Ano naman ni Don Julio. Kung hindi niyo siya pinilit magpakasal sa demonyo ninyong apo, hindi magkakaganit ang buhay ni Samantha. Look what happened to her. Galit na galit pa rin si Carlo. Hindi naman makapagsalita si Don Julio sa mga sinabi ni Carlo. Alam niyang hindi nito basta-basta sisirain ang pagkakaibigan ng dalawa dahil lang sa babae. Nangihinang napapo na lang si Don Julio sa isa sa mga upuan doon sa waiting area. Tama na, Carlo. Let's just hope na maayos si Samantha at ang baby niya. Ani naman ni Ana na hinawakan na sa balikat si Carlo. Naghihintay lang sila na lumabas ng doktor. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong naman ng doktor. Ako ang lolo niya. Kamusta ang apo ko? Tanong naman kaagad ni Don Julio. Maayos na siya pati ang baby pero masaya ng pagbubuntis niya. Her body has been suffering from stress. She needs to be extra careful para sa baby. Seryoso namang sabi ng doktor. Thank God. We'll make sure na maayos siya. Thank you, Doc. Sagot ni Julio. Pumasok ko sila sa private room ni Samantha. Nagpapahinga nito't mahimbing ang tulog dahil na rin siguro sa gamot na binigay dito. Ngayong ayos na si Samantha, nangangibabaw ng galit ni Don Julio sa apo dahil sa mga pinaggagawa nito sa asawa. Tinawagan nito ang sekretary ng apo na hindi pa rin sumasagot sa abuelo hanggang ngayon.
Pang-ilang tawag ko na to sa boss mo pero wala man lang ako natatanggap na sagot. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siya makausap agad. Dahil kung hindi, ako mismo ang lilipad kung saan man siya nang lumalap ng mundo ngayon. Pati ikaw, mananagot ka sa akin. Ayon naman ni Don Julio na hindi na nakapagpigil ng galit. Nagising din naman agad si Samantha makalipas ang ilang oras. Samantha, you're awake. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong naman agad ni Karen na makitang gising na si Samantha. Carlo, ano nangyari? Hindi ko alam. Nakita na lang namin ni Manang kanina na sumasakit ang tiyan. Tapos namumutla ka pa. Ang baby ko. Kamusta ang baby ko? Hush, Samantha. Wala nangyari sa baby. You're both fine. Pero ang sabi ng doktor, kailangan mo mag-ingat dahil maselan ka magbuntis. Ani naman ni Don Julio na agad namang hinawakan ang kamay ni Samantha. Napangiti si Samantha sa narinig. Masaya siyang marinig na ayos lang ang anak na nasa kanyang sinapupunan. Narinig mo yon, Samantha? Hindi ka dapat nai-stress. Makakasama sa inaanak ko yon. Ani naman ni Ana nakahinga na maluwag. Carlo, gusto ko nang umuwi. Pwede bang samahan mo ako sa bahay ni Nadani? Tanong naman ni Samantha. Pero Samantha, kailangan mo pang magpahinga. Sige na, Carlo. Kailangan ko makausap ang daddy. Pakiusap pa ni Samantha. Samantha, ani naman ni Carlo nahihirapan tanggihan ng babae. Please, Carlo. Kailangan ko lang makausap si Daddy. Dahil ba ito kay Beatrice? Sa napanood mo kanina? Seryosong tanong naman ni Carlo. Oo. Malungkot na sagot ni Samantha na napayo ko na lang ng ulo. Look at me, Samantha. Ayoko mas masaktan ka pa. The way I know how your parents are towards you? Hell no. You're not going in there. Ani naman ni Ana. Please, Ana, I just want to talk to them. Hingi pa rin ang kausap ni Samantha. I'll come with you. No, Ana. Alam mo naman galit sa'yo si Nadali nung inaway mo nun si Beatrice para ipagtanggol ako, hindi ba? Samantha naman. Ako ang sasama sa kanya. Don't worry, Ana. I'm not gonna let anyone hurt her. Thank you, Carlo. Wika ni Samantha pero ngiti lang sinagot sa kanya ng binata. Nang matapos ang discharge order, nagpunta na sina Samantha at Carlo sa mansyon ng mga Jimenez. Nasaan po si Nadali, Nanay Martha? Tanong naman ni Samantha. Oh, Samantha, ikaw pala. Nasa study naman daddy mo kasamang mommy mo, iha. Sagot naman na matanda kay Samantha. Salamat po, Nay Martha. Hindi nakasara na mabuti ang pinto ng study room kaya narinig ni Samantha ang pag-uusap ng dalawa. Sa mga narinig, hindi agad kumatok sa Samantha. Bakit naman kasi si Samantha pang papakasal mo sa mga alarkon, Larry? Nagmukha tuloy kabit ngayon ang anak mo. Ani naman ni Claudia. Yon ang gusto ng matandang alarkon. Wala ako magagawa, Claudia. Kung pinilit mo sana si Beatrice na lang ang magpakasal kay Blake, sana hindi nagmumukhang kabit ang anak mo. Look, si Samantha ang gusto ni Don Julio para kay Blake. Hindi ko pwedeng kontrahin yon dahil hindi niya itutuloy ang pagtulong sa atin. Sa tingin mo ba ako masusunod? Siyempre si Beatrice ang gugustuhin kong ipakasal sa kanila at hindi ang ampo ni Papa. Ani naman ni Larry. Gumawa ka sana ng paraan. Hindi naman tunay na Jimenez sa Samantha, kaya bakit siya makikinabang sa mga alarkon? Inis na sabi pa ni Claudia. Sa mga narinig, tuloy nang tumulong luha ni Samantha. Tutop ang bibig at sinisikap pigilan ng paghikbi. Narinig din ni Carlo ang usapan dahil nakaranig ng siya kay Samantha. Niyakap na lang ito tila pinoprotektahan. Kaya pala mga bata pa lang kami mas importante sa kanila si Beatrice. Kaya pala. Ani Samantha ang patuloy sa pag-iyak. Doon na napansin ng mag-asawa na may tao sa labas ng pinto. Binuksan agad ni Claudia ang pinto upang makita kung sino nasa labas. Samantha? Ani Claudia ang nakita sa Samantha. Tatanungin ko dapat kayo bakit hinayaan yung ang kahayupang ginagawa ng kapatid ko at ng asawa ko. Kaya ako nagpunta dito pero mukhang alam ko na kung bakit. Siya lang naman ang anak niyo, hindi ba? Sigaw ni Samantha. Huwag mong pagtataasan ng boses ang mami mo, Samantha. Banta naman ni Larry. She's not my mom. She never treated me as her daughter. Si Beatrice lang naman na nakikita niya. Siya ang laging magaling. Ang sama niyo. Ang sama-sama niyo. Sigaw ni Samantha na sinusubukang pigilan Carlo. Dahil sa mga sinabi ni Samantha, isang malutong na sampa na natanggap niya mula sa ina. Wala kang utang na loob. Sasagutin mo pa ako ng ganyan after all the things we've done for you? Ganting sigaw naman ni Claudia. You have never done anything for me. It has always been Lolo Santiago. Mga wala kayong puso. If you have at least treated me as your daughter, hindi niyo hayaan si Beatrice sa lapitan ng asawa ko. Pero nung ginawa niyo, kinonsente niyo lang ang anak ninyo. Sigaw pa rin ni Samantha. Shut up, Samantha. Mabuti naman alam mo na ngayon. Tapos na rin ang pagtitiis namin sa'yo. Naman ni Larry. Mga hayop, ang bababoy ninyo. May asawang tao, hinahayaan yung akitin ng anak ninyo? Sigaw pa ni Samantha. Hindi kasalanan ni Beatrice na mas gusto siya ni Blake kesa sa'yo. Sigaw naman ni Claudia. Wala akong ginawang masama sa inyo. Pero bakit nakaya niyo akong ganituhin? Did you ever treat me as your daughter even once? Sambit pa ni Samantha. Isa lang ang anak ko. Walang iba kundi si Beatrice. Ani Claudia. Samantha, let's get
The hell out of here. Madiing sabi ni Carlo. Sandali lang, Carlo. May gusto lang akong tanong sa kanila. Ano pa bang kailangan mo, Samantha? Alam mo ng totoo kaya wala ng dahilan para magpanggap pa tayo. Ari naman ni Claudia. Kahit konti ba? Hindi niyo ako minahal as your daughter? Tanong pa ni Samantha sa pagitan ng pagluha. Galit ako, Samantha. Inuwi ka ng papa ng panahong hindi pa ako nagkakaanak. Mas lalo ako nagalit na lumaki kayo na mas mahal ka ng lolo niyo kaysa sa tunay niyang apo. Si Beatrice lang nag-iisang Jimenez at wala ng iba. Walang emosyong sagot ni Claudia sa tanong ni Samantha. Humagulhol na ng iyak si Samantha sa narinig. Kaya nilabas na siya doon ni Carlo. Tahan na, Samantha. Makakasama sa baby mong pag-iyak. Paalala naman ni Carlo kaya hirapan ay pinigilan ni Samantha ang pag-iyak. All these years, nabuhay pala ako sa kasinungalingan. Sa isang iglap lang hindi ko na alam kung sino ko. Ani naman ni Samantha. Ikaw pa rin si Samantha, the strongest woman I've ever met. Ang pinakamatapang who happens to wear the sweetest smile I have ever seen in my life. Ani naman ni Carlo habang tinitingnan si Samantha straight in her eyes. I should have seen this coming. Pero nagbulag-bulagan ako. Noon pa lang hindi ko na maramdaman na mahal nila ako. My dad never smiled at me while mom has always been aloof. Pero binaliwala ko lahat ng yon. Ang tanga ko. Ani pa ni Samantha. I'll take you home, Samantha, para makapagpahinga ka. You need it. Not just for you but for the little angel as well inside your womb. Ani naman ni Carlo. Thank you, Carlo. Thank you. Mabuti na lang at habang nakatulog si Samantha para makapahinga ito hanggang sa makarating sila sa bahay. Sa dami na nangyari, isa lang ang dasal ni Carlo na malampasan lahat ito ni Samantha. Hanggang kailan kaya magtitiis si Samantha sa piling ng asawang walang ginawa kundi ang saktan ng damdamin niya? Malaman pa kaya ni Vic na dinadala sa Samantha ang magiging anak nila? Ano ang masasakyan ni Samantha na magdadala ng panganib sa kanila ng anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.